Madam, Mm. paano po ninyo napangangatawanan ang inyong desisyon kapag may lumalapit sa inyo na kailangan ninyong tanggihan, sa kabila ng sila po ay ang mga taong nakatulong sa inyo sa panahon ng halalan? Okay, mahirap nga yung tanong mo, Loy. Sa katunayan, ginagamitan ko siyempre ng diplomasya at pag-iexplika na kung bakit natin siya kailangan tanggihan, kung bakit hindi kaya ng ating pamahalaan na matugunan ang kanilang pangangailangan. Pero kadalasan naman yung mga natatanggihan ko na yan ay mga personal na pangangailangan. Pero pagdating sa pangkalahatan, kadalasan naman ay naipapatupad din natin, ano? Pero sabi mo nga, paano kung nagagawa yon? Ginagamitan ko ng diplomasya at sa totoo lang, pagdating sa gabi, pinagdadasal ko din na sana maunawaan ako ng taong natanggihan ko nung araw na yon. Hindi po talaga ganun kadali yun. Oo, talaga. O kasi kung maaari ayaw nating masaktan ng isang tao. Opo. Sa amin pong pag-ikot, ma'am, ilang kababayan po natin yung nagbigay ng mga rekomendasyon. At isa po rito, una po daw, sana po daw ay yung dating kulungan dyan sa may City Hall, sa likod po yung BGMP, ay maging isang rehabilitation center para po sa mga minor de edad na nakagagawa ng krimen at maaari pong pamahalaan ito ng CSWDO. Ano po reaksyon niyo dito, ma'am? Alam mo si Ron, mula nung ako naupo noong 2007, isa na sa aking gusto talagang magawa dito sa ating lungsod ay magkaroon ng juvenile delinquent rehabilitation. Kung nagkataon lang wala tayong enough na facility or lupa para pagtayuan na yan. Pero sa ngayon, ako ay nakahingi sa aking pamilya actually na mag-donate sila ng lupa sa Santo Niño First Pinagkwartelan para gawin nating location site para sa rehabilitation. Yung ating BGMP, bagamat wala na sila dyan, ang plano natin dyan ay extend ang City Hall. At ang una, hindi rin pwede doon ilagay ang juvenile delinquents kasi ayon sa DSWD, kailangan may malaking lugar. Kailangan may malaking space ang ating kabataan para sa rehabilitation. Actually, ang requirement nila is hindi bababa ng 2,000 square meters. So, yung ating BGMP ay hindi enough. Kasi ayon sa panuntunan ng DSWD, kailangan hindi siya magmukhang kulungan. Okay. Yun nga ay bahay din. Okay. Kaya yan ay maipapatupad siguro natin ngayong 2011, yung rehabilitation para sa juvenile delinquents. Yun nga lang, hindi siya sa sentro ng bayan, nasa barangay Santo Niño First siya. Okay, hindi na. Ayan, meron pa pong isa dito. Ipagbawal daw po sana yung paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, gaya po ng social circle, lalo na kung may okasyon. Ano po yung masasabi? Okay, balik ko kaya sa'yo, Loy, ang tanong. Sang-ayon ka ba dyan? Yes po. Okay, buti naman. Pero ngayon, pinapatupad na natin sa ating City Hall, sa buong building, ang bawal ang paninigarilyo. No? So far naman, na ipapatupad. Yung pagdating siguro doon sa pag may okasyon na ay ipagbabawal pa rin natin ang paninigarilyo, obligadong idaan natin yan sa sanggunian dahil ang ating, kung hindi ako nagkakamali, ang ating batas sa kasalukuyan ay doon lamang sa building ng ating pamahalaan. So, pwede natin ipatupad dyan at isangguni sa sanggunian at kung gusto nila, dadaan tayo sa public hearing na maipatupad. Kung ako ay nais ko rin sana na maging mangyari yan. Ma'am, isang sundot na tanong ito. Yan sa sinabi ninyo. Pinatutupad na kasalukuyan sa lokal na pamahalaan. Ma'am, may mga violent reaction ba? Meron nung una, pero nasaring na rin sila. Yun nga ang sinasabi ko, nung sinabi niyo pati sa compound, bawal. Kasi alam ko, yung mga nagsisigarilyo dati sa loob, lumalabas at bumababa. Baka ngayon, pag binagbawal natin hanggang compound, lalabas na yan hanggang sa bakod ng social circle. So, pag-aralan natin yung suggestion na yan. Yun po. Sana daw din po ay magkaroon ng seminar 2 beses kada taon ng mga tricycle drivers para sa wastong pagpapatupad ng batas sa trapiko. Medyo na po ito. Dumadami na rin po tayo dito ang populasyon. Matagal na rin kasama yan sa pinag-aaralan ng ating franchising. Matagal naming tinitingnan kung paano mapapabuti ang takbo ng trapiko rito sa ating lungsod at bahagi yan talaga sa ating suhestyon. Nagkataon lamang na siguro kahit na anong training kasi at anong seminar ay kailangan ng pondo. So, yun yung pag-aaralan natin. Pero, bahagi na yan. Patuloy na ang inyong lingkod na nakikipag-ugnayan din. Meron tayong alliance na ng Tricycle Drivers Association
sa pamamagitan siguro nila, mapag-aaralan natin kung paano natin mapapagawa o matutupad yung suggestion na sinasabi ng ating mga makikinig. Siguro po ma'am, marami pang mga recommendation dito tsaka mga suggestion, kaya lang hindi na namin kinuha lahat. Okay, tuloy po tayo sa mga tanungan natin. Ayan, Ano po? madam, alam po namin na dati po kayo ay talagang may bahay lamang. Ngayon po, sa paggampan ninyo bilang punong lungsod, saan po kayo nahihirapan? Pinaka nahihirapan? Yung sa unang tanong nyo kanina sa akin, sa number 6 na tanong nyo kanina sa akin, sabi nyo kung paano kung tinatanggihan at mapangatawan ang desisyon na alam natin ay minsan nakakasakit ng loob. Doon ang pinakamahirap na gagampanan ko bilang punong lungsod. Ayan, ako, yung pala pinakamahirap kay ma'am, ano. Ito Ma'am, ang pinakamagandang Ito, ito medyo personal question ito, ma'am, ano. Okay. Kakayanin ba to ng powers nyo? Okay. Meron pa kayong panahon sa inyong love life? Dahil na, Sobrang busy kayo. sobra nga, magkasama na nga mula umaga hanggang gabi. No? Parang sinasabi ni ma'am, ano ba? Wala na bang oras sa iba? Parang, Hindi, sa punto na yan, ano naman siguro, dahil sabi ko nga, kung ang mag-asawa kailangan may spice, ano? yes Di ba? po, tama. Minsan nga, inaaway ko na si ESB para magka-spice dahil ang kadalasan nga mula umaga, magkasama sa trabaho, pagdating sa gabi, magkasama pa rin sa trabaho. Pero sabi nga, love life, not necessarily sa asawa lang yan, ano? Sa anak din kasama. Doon ako medyo nagkakaproblema kasi ang aking mga anak habang lumalaki mas nagiging demanding. Pero habang lumalaki rin naman sila, mas nauunawaan nila. At siguro kung meron akong pagkukulang pagdating sa love life, more of sa magulang ko na. Kasi dati ako'y kasama ng aking mga magulang 5 days a week sa trabaho. Okay. Ngayon, mga linggo na nakakaligtaan kong dumalaw sa kanila sa sobrang busy ng aking trabaho. Pero pinipilit ko yan, time management. Pinipilit ko na magampanan ko lahat yung dapat kong gampanan. Ma'am, nagkakaroon pa rin ba kayo nung, sabi nyo nga po, magkasama naman kayo ni ASB maghapon sa trabaho. Iba naman po yung trabaho. Iba naman yung special moments, yung mga ganun. Meron naman, bibilang mo siguro yung may mga okasyon na obligadong hindi naman na dito namin sa San Jose celebrate, yung mga ganun. Ayan. So, bukod doon na syempre, nagagampanan nyo pa rin naman yung pagiging nanay. Oo In naman. a simple way. Gaya ma'am ng gaya po ng, yung paano nyo po naman ibinibigay yung time sa mga Sa bata. mga anak? Opo. Sa mga anak ko, may schedule, pati sila kasama sa schedule. Uh-huh. Kapag binigay ko yung schedule, hindi ko pwedeng bawiin. Katulad ngayon sa January 22, Family Day. So, naka-advance namin yun, pati kay ASB, naka-advance yun. So, hindi namin pwedeng, kahit anong event ang ipa-schedule sa amin for 22, obligado tanggihan namin kasi naka-priority na yung sa mga bata. Ayan. Ma'am, alam mo ba, itong susunod kong tanong, ito'y tanong na mula sa isang pastor. Ayan. Sabi niya, ano daw o sino ang inyong inspirasyon at nagagawa ninyo ng mahusay ang lahat ng mga proyekto at naisakatuparan nyo ito? Lahat ng mga ninanais yung programa para sa ikaw, Ladang Lungsod. Sa inspirasyon, marami siguro, no? Sa inspirasyon, andiyan dyan ang mga magulang ko. Pagdating siguro sa pagbilang lingkod bayan, inspirasyon ko ang mga magulang ko at kasama na rin si ASB. Kasi no ako'y nasa pribadong buhay, talagang nakafocus ako, comfort zone mo, yung kung ano lang ang meron sa sarili mo. Pero ngayon ko lang naunawaan kung bakit ang mga magulang ko kahit wala na sa politics ay patuloy pa rin tumutulong. Sa katunayan, ang tatay ko yata ngayon ay tumutulong sa BJMP, no, kasalukuyan. So, nakita ko yung kung bakit nila ginagawa. So, yun yung patuloy na nagiging inspirasyon ko rin na dapat pala. Si ASB naging inspirasyon ko sa pagkahalubilo sa tao dahil nakikita ko yung galing niya at kung paano kumalinga sa tao. At siguro sa programa ng pangkalahatan sa gobyerno, inspirasyon ko ang aking mga anak dahil lalo na pagdating sa programa ng kalikasan. Parang obligadong may gawin tayo ngayon dahil ito yung dapat nating iwanan sa ating mga magiging anak. At siguro sa panghuli, nabanggit mo kasi pastora nagtanong, ano? Opo. Pero sa totoo lang, humuhugot ako ng lakas. So ano pa rin, dasal pa rin sa taas. Humuhugot ako ng inspirasyon na rin siguro, no? Pero talaga more of humuhugot ako ng lakas sa faith ko.